Nag-umpisa po itong Eden Shelter nung kami po ay nung September 8, 2019 sa isang kapilya na kung saan ay doon po ako nagsisilbi as isang lay minister, isang alternate, isang caretaker na rin ng simbahan na kung saan meron akong 3 alagang aso. So doon po sila dumami. Nung nagkaroon po ng demolition, lumipat po kami sa lungsod ng San Mateo na kung saan nagkaroon po ako ng 35 mga stray dogs na nirescue namin. So, doon na po nagmula lahat hanggang sa nagkaroon po kami ulit ng problema doon sa lugar na yon. Lumipat na po kami ngayon dito sa Silang, Cavite, na kung saan ang dala ko po na aso yun ay 56 po. So ngayon, nadagdagan po sila ngayon. Ang total po ngayon ng aso kong alaga dito at pusa, yung aso po ay 156. Then yung pong ating mga pusang alaga ay 35 po. Una, bakit ko ginawa ito? Nung ako'y nagtatrabaho pa sa isang charity work ng simbahan, ay may isang aso na nagsalba ng buhay ko. Ibig sabihin, nung ako'y tumatawid sa isang karsada, may isang aso. Actually, dala-dala ko siyang aso ngayon. Nandito siya sa loob ng ating munting shelter, no? Na hanggang ngayon kasama ko siya. Sinalbay niya ako sa isang muntik na ako masagasaan. So, tinalunan niya ako. Hanggang sa yun na, nagpatuloy ako, nakilala ko yung aking mga kasama na sila Ate Rosa, sila Ate Beng, na yun, nag-rescue na kami, tinuro niya nila sa akin, paano magmahal sa mga kawawang nilalang, no, na walang kumakalinga. Ako po'y nananatiling single, wala na po akong pamilya since birth. Ibig sabihin po, uli lang lubos na po ako. So, 9 years old pa lang ako, nahiwalay na ako sa mga magulang ko. Kaya sila'y naging silbing mga kamag-anak ko, yung mga aso't pusa na ito. So, doon na po nagsimula lahat ang istorya ng buhay ko bilang isang tatay ng mga stray dogs and cats. Bakit ko ito ginagawa? Una, nakumpleto ang pagkatao ko bilang isang Pilipino o isang taong walang magulang, walang kapatid, no, na lumaki sa iba't ibang tao, na kung saan kung makikita natin ang mga stray dog, stray cat, yan yung mga pinabayaan inabandon. So, sa akin, parang naiibsan ko, na natutulungan ko yung kapwa ko na mga homeless, no, kung tawagin ng iba. Pero dito, laking tuwa ko kasi mas nabibigyan ko ng panibagong buhay o second chance yung mga aso na gusto nilang mabuhay pa muli sa kinalalagyan ng mga tao. Ang shelter na ito ay talagang non-profit organization o isang sanctuaryo na kung saan nanggagaling lang po sa mga donasyon ng mga may puso para sa mga nilalang na ito. Mga donasyon galing from sa mga mahihirap din na katulad din namin at yung ibang nakakaangat sa buhay. Para sa akin ay ang aso't pusa isa rin silang nilalang ng Diyos na may karapatan na mabuhay dito sa atin, sa mundo nating ginagalawan. Ika nga, sabi nga, sabay-sabay tayong nilalang. Pero mas above ang tao. Dapat panatilihin natin, unawain kung ano man yung nararamdaman nila. At yung kanilang, kasi sila yung nilalang na hindi nakakapagsalita, pero napapadaman nila kung anong ibig nilang gustong sabihin sa kanilang mga tinatawag nilang amo, master, or yung taga-turo, taga-train, no? Dito napapadaman nila sa atin yung pagmamahal. Doon po sa mga nananakit ng mga pusa at aso,
Siguro po, ang masasabi ko lang po sa inyo, tigilan nyo na po. Kung ayaw nyo po silang mabuhay or mabigyan ng pagkakataon, wag po kayo mag-alaga kung wala po tayong kakayahan. So kasi obligasyon natin to sa taas kasi kasabay natin silang nilalang. So kasabay natin silang binigyan ng buhay. May buhay din sila na pwede natin, bigyan natin sila ng respeto rin, bigyan natin sila ng pagpapahalaga. Siyempre dapat kung ano yung binibigay mo sa mga anak mo or sa iyong mga kapatid, ganun din ang ibigay mo sa mga aso at pusa. Yung naman po sa mga kumakain ng aso, tigilan nyo na po. Hindi po sila source of your pulutan. Kasi may rabies po ang aso. Hindi po siya isang bagay na pang-ulam or pang-appetite nyo. Tigilan nyo po, maawa po kayo. Malay nyo, nakuha nyo sa karsada, may sakit, dinahawa po pa po kayo. Tsaka may batas tayo na bawal kumatay at pumatay ng aso. Sobrang dami na ng mga aso sa karsada tsaka sa kinakatakutan sila. Pero kung gagawin natin na ikapon sila, naleles yung kanilang pagiging agresibo. Yung mga aso po namin ngayon dyan, karamihan po dyan lahat ay kapon na po. Even yung pusa na kapon po by the sponsor, kung may na kami nakukuha. Yung mga dumadating po, nire-request po namin doon sa mga rescuer. Yung mga tao na kung saan ay nagtatrabaho sa baba. Sila yung nagre-report sa amin na bigyan natin ito ng tulong. Pero inaasahan po namin na bago ipasok sa shelter, kung maaari ay ikapon na. Sa napapagod na, napapagal na, no? Kasi siyempre dito sa ating advocacy, lahat tayo butas ang bulsa. Patuloy lang tayong manalig sa Panginoon, kumapit sa ating mga kasamahan na naririyaan, mga shelters na patuloy na napapagod na. Siyempre, kapit lang po, tulungan lang tayo, magkaisa tayo para itong ating mga advokasya sa apat ang paa ay mapagpatuloy pa natin. Okay po, noon ako po'y nananawagan sa lahat na may mga puso at may mga pagmamahal sa mga aso at pusa na nasa lansangan na walang kumakalinga. Nasuportahan ninyo ang bawat shelter, hindi lang itong Eden, kundi lahat ng shelter na nangangalaga sa mga aso at pusa. Kasi doon sabihin natin na piso na bawat ibibigay ninyo ay napakahalaga sa bawat aso. Doon sa piso na yon, napakalaki ang maitutulong nito sa kanilang pagkain, sa kanilang pagpapabet, sa kanilang kalusugan, vitamins, lahat-lahat. Kaya huwag po kayong manghinawa, lalo na tulungan yung ibang mga shelter na maliliit na katulad namin na umaasa lamang sa donasyon. Kami po'y nananawagan sa inyo. Hindi lang po itong shelter na to, marami pa pong nakapaligid dito sa Cavite, sa ibang lugar, sa ibang lungsod. Nandiyan lang po sila na nangangatok kahit sa social media, lagi silang nagpo-post. Tulungan po natin sila. Yun lang po at maraming salamat po sa inyong lahat. Nawa ay basbasan nyo ng Panginoon ang inyong siksik-liglig at nag-uumapaw na pagpapala sa inyong mga pamilya.